We should not tolerate any corruption in DPWH. We should demand projects at better quality and lower cost and obligate contractors to correct any deficiencies immediately without additional cost to government. Beyond this case, we will push for broader reforms to address systemic problems of DPWH. This reinforces my theory do sa aking privilege speech na parang yung mga DPWH officials, at least at the district level, relegated na sila sa parang legmen or bagmen na mga powerful contractors. There must be a powerful contractor behind this, and we have to find out. Kasi kung ganyan ang nangyayari, di ba sa Bulacan, ganun din, parang yung sindikato, yun ang mismong district engineering office. So sila na yung nagpe-pedal ng mga projects sa mga suking contractors. Pero somebody, yung tinatawag nating funder o yung sponsor ng insertion, yun ang nagmamanipulate. Dapat huwag mag-stop dito sa ingay ngayon. The only logical conclusion that we all need to see, talaga merong maparusahan. Kasi otherwise, parang regudo na naman tayo rito para tayong vicious cycle. Ayun. Dapat may maparusahan daw. Naku, Oo. alam mo yung before natin balikan yan, ha? Sabihin ko na yung Facebook memories ko. No? Nakita nyo naman, itong weekend, puro post ako ng Facebook memories Oo ko. nga. Diba? Oo. Ang payat ko pa doon. Yun nga sabi ko, grabe. Some pounds ago. Parang yung bawat presidente na na-interview, payat, to pataba. Ano? Hindi, ito lang po ang sa akin. Ano? At kidding aside po, napagdaanan na natin to na meron na tayong siningil kasi alam nating bawal dapat ang pork barrel. Alam natin na wala dapat PDAF. Hindi lang PDAF na scam, pati yung mga DAP, yung mga ganyan. Ano yan talagang nagmarcha na tayo, papunta ng Luneta, we covered that, at talagang hindi natin itinago yung ating opinion na parang nalulus na yung pera natin sa maling paraan. Tapos, ito na naman tayo. Kumbaga, may bago na namang paraan na pwedeng na nasilip na pwedeng pagkakitaan ng ilan pong hindi matitino sa kanilang pagsiservisyo publiko. No? Isipin niyo po, diba, nagkaroon ng news nung weekend na yung pong parang matatawag na mastermind na si, pangalan niya? sa PDAF scam, si Miss Janet Napoles. Napoles. No? Tuloy-tuloy sa kanya, no? Tuloy-tuloy, sabihin, lahat ng kaso niya gumugulo, as nagkakaroon ng sentensya, yung iba po, doon sa mga kaso na yun. Paunti-unti. Kasi ang daming kaso nun So, paisa-isang nagkakaroon ng judgment tungkol doon. Pero isipin nyo, ganun din ba mauuwi ito na yun na namang mga middleman lang o kaya yung mga contractor yung masisingil natin na dapat na masingilin. Oo. Paano yung talagang kumita ng mas malaki pa sa 20%? Yun na nga. Yung Kasi pulot-dulo. dati yung mga nakulong, pero Oo. eventually, hindi na. Nandito na sila sa ating mga katabi na natin sila ulit o naboto na rin sila ulit. Oo. Yun ang nakakalungkot sa atin. So, gano'n na naman ba? So, ang nasa jail, dating bang panahon, na ang mga makukulong because of this ay ang mga contractor lang, dapat sila makulong. Pero dapat din yata makulong yung nagbigay sa kanilang permiso to do it. Oo. Hindi naman nila magagawa yun without yung nasa taas. Yung mga nag-insert din. Oo. Dapat makulong. Lahat. Hindi, doon sa privilege speech ni Senator Lacson na yung pie, yung pizza pie, na ilan yung percent o gaano kalaki yung slice. Meron doong mas malaki ang slice Yun na nga. Parang bakit hindi doon ang anger ngayon? Siya yung Ngayon pinakamalaking slice nga yung sinasabi mo. Nagiging anger natin kung saan-saan na mga bagay. Pero baka nawawala na naman tayo sa wisyo natin na parang eyes on the prize na dapat sila talaga ang ating binibigyan ng pansin sa issue na ito. Nakakagulat yung nag-attempt na manuhol kaya Congressman na Leviste. Kasi syempre, 'di ba, pinag-uusapan 'to ever since the SONA. Tapos talaga nag-attempt ka pa na ito yung pinag-uusapan. Hindi at saka imaginein mo yung kapal ng mukha ha. Yun Kung totoo yung kwento ni
ni Congressman Leviste, may bit-bit na pala kasi siyang pera. Na Yes. parang nasa 0.1 million? A little something over 3 million. di ba? Oo. Tapos parang sinabihan siya na eto yung ibibigay ko sa'yo, sa susunod na yung iba. So meron pang to follow. Di ba? Na parang tatangkain mong mag-bribe para lang to save your district. Kasi district engineer po itong nagtangkang manuhuli. Hindi ba? So, grabe naman. Nakaka-insulto rin, no, para kay Congressman Leviste na talagang inabot mo to sa akin at sinabihan mo ako na may mga susunod pa na parang posible na pumayag ako sa'yo. At nakaka-insulto para dun sa mga ordinaryong mamamayan na honest na nagbabayad ng buwis pero lumulusong sa baha.